ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Makakaganti na si Giselle kay Morgana. Mahuhulaan kaya ni Madam Chantal at Zoe kung sino o may gawa nito? Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Nagpang-abot na nga sina Zoe at Annalyn. May kanya-kanya silang grupo at pinagtanggol nila ang mga sarili nila. Sumugod kasi si Zoe sa pambibintang na may kinalaman sina Annalyn sa pagkawala ni Morgana. Biglang lumitaw si Madam Chantal. Akala niya inaapi ang apo niya. Kaya nang buhos siya ng ihi kina Lynette. Nagalit si Josa at ginantihan niya si Madam Chantal. Nagkagulo na sila hanggang dumating sina Doc Ray at Doc Anton. Inawat sila. Nagsumbong si Zoe na may kinalaman sina Annalyn sa pagkawala ni Morgana. Sabi ni Annalyn, wala naman kaming kinalaman sa sinasabi mo. Hindi namin magagawa yan. Bakit may ebidensya ka ba? Sumagot si Zoe, wala kaming ebidensya. Pero kayo lang naman ang posibleng gumawa nun dahil sinabi ng matandang yan na gaganti siya. Kaya ayan na yun. Umawat na ng tuluyan sina Doc Ray. Tumigil nga kayo, nakakahiya. Nag-aaway pa talaga kayo dito sa public place? Mag-usap tayo mamaya sa conference room. Doon natin pag-usapan ito. Sa ngayon, maglinis muna kayo ng mga katawan nyo dahil nangangamoy na kayo. Natauhan ang mga magkakalaban. Unti-unti na rin silang nag-alisan. Sa opisina ni Madam Chantal, sumunod si Zoe. Naku, nakakainis yung pamilya ni Annalyn. Nakakainis sila. Sila lang naman ang pwedeng gumawa nito kay Mami. Wala nang iba. Naiinis rin si Madam Chantal. Ano ba yan? Napakabaho naman nun. Mga walang modo. Zoe, nakita mo ba? Palaban niyang pamilya ni Lynette. Ano? Sa obserbasyon ko, mukha namang hindi talaga nila alam kung nasaan talaga si Morgana. Sa mga tingin pa lang ni Lynette, nagtataka sila kung bakit nawawala si Morgana, di ba? Kasi kung alam nila yon, edi sana tinatawanan na rin nila tayo sa paghahanap natin. Napaisip din si Zoe. So where is she? Nasaan si Mami? Hindi naman makasagot si Chantal. Sa kabilang partido naman, nag-uusap sina Annalyn, Lynette at Chang Susan. Sabi ni Chang Susan, napuruhan ni Josa si Chantal. Ang baho siguro nun ngayon. Natatawa lang siya. Sabi ni Annalyn, bakit naman kaya hinahanap ni Zoe sa atin si Ma'am Morgana? Ano kayang nangyari sa kanya? Hindi kaya gawa-gawa niya lang yon para may rason siya para magalit sa atin? May napansin naman si Lynette kay Zoe. Palagay ko, nagsasabi ng totoo si Zoe na hinahanap niya talaga si Morgana. Kasi pag nakita niyo talaga ang mukha ni Zoe kanina, para talagang convinced siya na nawawala talaga si Morgana. Ibig sabihin, seryoso talaga siya. Hinahanap niya talaga si Morgana. Talagang nawawala siya. Nagtataka naman si Chang Susan. Nawawala pala eh. E di masaya, wag na siyang bumalik. Tawa ng tawa si Chang Susan. Sinaway ni Annalyn ang lola. La, kaya tayo pinagbibintangan na may kinalaman sa pagkawala ni Ma'am Morgana kasi masaya pa tayong nawawala siya. Nag-aalala na nga po sina Zoe. Sumagot si Chang Susan. Hayaan mo sila apo, huwag ka nang makialam sa kanila dahil kapag may nawala naman sa partido natin, wala rin naman silang pakialam at mas malala pa sila kung makatawa kaysa sa akin. Hinayaan na lang nga ni Annalyn si Chang Susan dahil totoo naman ang mga sinasabi niya. Maya-maya ay dumating na rin si Josa mula sa paglilinis ng katawan niya. Sabi ni Lynette, pero nasaan nga kaya si Morgana? Ano kaya ang nangyari sa kanya? Sumagot si Josa. Di ba Chinese si Morgana? Hindi kaya na-kidnap for ransom siya? Tapos sinakay sa van. Pinagsusuntok hanggang sa mawalan ng malay. Baka ganun ang ginawa sa kanya. Di ba ang saya nun? Nagtawanan sila ni Chang Susan. Sa nurse section naman ay nagkwentuhan ng mga marites ng Apex. Sabi ni Nurse Karen, alam niyo ba ang nangyari kaninang kaguluhan sa hallway? Sinugod na naman ni Doc Zoe ang pamilya ni Doc Annalyn. Nagulat ang mga nakarinig. Maya-maya ay dumating rin si Doc Anton. Hindi na nga nagsayang ng oras si Nurse Karen sa pag-uusisa kay Doc Anton. Doc, totoo bang nawawala si Ma'am Morgana? Sinagot ni Doc Anton. Base sa naobserbahan namin ni Doc Ray kay Zoe, mukhang nagsasabi ng totoo si Zoe na nawawala talaga si Ma'am Morgana. Natatawa si Nurse Ivan. Saan naman kaya napunta yon? Biglang may nag-notification sa cellphone ni Nurse Karen. Alam na niya ang sagot.
Binulong niya ito kay Nurse Ivan, ang nakita sa cellphone. Nagtatawanan sila habang pinapanood. Naisip nila agad na ibalita kay Annalyn. Nagmamadali silang nagpunta kay Annalyn. Sinilip muna nila si Annalyn at kumatok, saka sila pumasok. Doc Annalyn, kumuway sila pareho. Ngumiti si Lynette sa kanila. Si Annalyn na nagsalita. Nurse Karen, Nurse Ivan, ano? Bakit kayo napadaan? Masayang sinabi ni Karen. Doc Annalyn, alam na namin kung nasaan si Ma'am Morgana. Diba hinahanap siya ni Zoe? Totoo palang nawawala siya. Pero nakita namin siya dito. Panoorin nyo. Binigay ni Karen ang cellphone. Hinawakan ito ni Annalyn at pinlay ang video para makita ng lahat. Nagtatawanan sina Josa at siyang Susan sa napapanood. Nagpipigil naman ang pagtawa sina Nurse Karen at Ivan. Nagulat si Lynette. Si Morgana ba yung naka-costume na baboy? Sabi ni Josa. Tama lang ang costume niya. Nasa kulungan siya ng baboy kasama ng mga pupo niya. Nagtatawanan sila. Ang napapanood pala nila, nagkaroon ng malay si Morgana sa kulungan ng mga baboy. Naka-costume siya ng baboy. Nakatulog pala siya sa dayami na puro pupo ng hayop. Pagmulat ng mga mata ni Morgana ay may naamoy siyang mabaho. Tatayo siya nang may nakapa naman siyang pupo. Mas lalo siyang nandiri nung inamoy niya ito at napakabaho. Tatakbo sana si Morgana pero nakakadena ang isa niyang paa. Galit na galit si Morgana at diring-diri. Napansin naman niya na may dalawang lalaki na nakamaskara sa harapan niya. Nagbabantay sa kanya. Hoy kayong dalawa, anong ginawa niyo sa akin? Kalagan niyo nga ako dito. Sino nag-utos sa inyo? Hindi kumikibo ang dalawang nakamaskara. Kumalat na ang video ni Morgana nang wala siyang kaalam-alam. Nakarating na rin ang video kina Zoe. May isang nurse kasi ang nakapanood nito. Sakto napadaan si Zoe. Nagtaka siya sa reaksyon ng mga nurse na nanonood. Ano yan ha? Ano yung pinanonood nyo sa oras ng trabaho? Hinablot ni Zoe ang cellphone. Pinanood niya rin. Laking gulat niya nang makita niya na si Morgana ang nasa video. Napakadumi ng hitsura. Amoy mabaho. Nagsisisigaw, napakawalan siya. Naaawa si Zoe sa mami niya. Galit na galit siya sa gumawa nito sa mami niya. Pinagbalingan niya ang mga nurse na nakita niya. Sino ang nagkalat ng video na yan? Sino? Nung wala siyang makalap na sagot, sinigawan niya ulit ang mga nurse. Magsibalik na nga kayo sa mga trabaho nyo. Umalis na si Zoe at nagmamadaling nagpunta sa lola niya. Lola Chantal, napanood nyo na po ba ang nangyari kay Mami? Dahil malakas naman ang radar ng alalay ni Madam Chantal, alam na rin niya ang nangyari kay Morgana. Oo Zoe, napanood ko na. Nakakagalit. Sino kaya ang may gawa nito sa kanya? Nag-isip siya sandali. Alam ko na. Kung hindi ito si Lynette, sigurado akong si Giselle ang may gawa nito kay Morgana. Humanda ka Zoe, haharapin natin si Giselle. Nagulat si Zoe. Si Tita Giselle, wala na siya rito sa Apex. Sumagot naman si Madam Chantal. Wala na nga siya rito sa Apex, kaya malaya na siyang makakagawa nito kay Morgana. Siya lang naman ang bukod kay Lynette ang pwedeng gumawa nito kay Morgana. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.